Good morning! Ang message natin ngayon is about God, no? About God, ito nga ating message. Di kaya about God, kailangan malaman natin kung ano ang gusto ng God sa atin gawin dito sa earth, no? Yan ang sila ang owner. Sila ang owner ng heaven and earth. No? Yan ang God the Father. Kag si Lord Jesus ang pinadala dito para maging Savior natin. Kaya ang unahin natin na paano sa inyo, paalam sa inyo about the Ten Commandments, no? Kung ano, sige. Ano ang iba hindi binigyan importansya ang Ten Commandments, no? Kasi akala nila kuwan lang yan ang katulad din ng sa atin dito sa government, ang mayor o ang president may ipabigay sa atin na sundin natin, no? Yan katulad ng land tax, mga business permit, at yan sa mayor, no? Ang mga business permit o ilang permit sa mga kung may ano ka, no, may mga idalhin ka sa saan lugar na may permit, no, yan ang ating obligasyon din, ay katulad din ng sa atin God, no? Kaya yan ay atin kailangan malaman, no? Kaya ito ang ating kailangan na ma-perfect. Kaya ito ang importante sa atin, sa obligasyon natin dito lahat sa earth. Kaya ito ang makasave sa atin o makapatransfer sa atin kung ano na ang time na hindi na tayo pwede dito sa earth magtira. Transfer na tayo sa ibang lugar, no? Katulad ng mga nag-abroad na hindi nila nagustuhan ang lugar na pinagtrabahuan nila, ay pwede sila makatransfer sa ibang nasyon, no? Yan, no? Katulad example ng anak ko from Saudi to Egypt to Ireland. Ngayon, nasa Ireland na siya. Kaya transfer yan. Yan ang example natin. Pero sa atin yung puntahan, hindi tayo hanggang kailan dito sa earth tayo titira. No? May tirhan tayo na kailangan natin nga prepare para matanggap tayo doon. Yan ang atin kailangan dito ay ang Ten Commandments. Kaya ito ang requirements doon para makapasok ka sa dalawang puntahan natin. Dito ya heaven and hell, no? ng langit and inferno. Saan tayo dyan lugar, no? Di alam nyo naman ang sa heaven ay napakasarap, no? Okay, yan maganda ang ating sitwasyon dyan. Pero sa hell, tayo sa fire dyan, no? Kaya kailangan natin na hanggang kailan doon na lang tayo. Hindi na tayo kaalis dyan at hindi na tayo ka-transfer. Kaya yan na ang ating destinasyon hanggang buhay tayo, hanggang sa
ang spirit natin, diyan na siya mag-suffer. Di huwag natin pabayaan mangyari yan sa atin. May chance ba tayong magbagong buhay at maging maligaya sa heaven kung darating ang panahon na schedule na natin na hanggang dyan lang ang buhay natin dito sa earth. Kaya yan ay ang ating 10 Commandments ang unahin natin, no? Ito ang 10 Commandments natin, no? Ano ng 10 Commandments sa atin? No other God nang beside me, no? Yan, no? Kaya God, no? Siya lang yan. Siya ang ating siya ang ating God, no? Kaya siya ay hindi na may mga ano tayo, may iba tayong mga katulad ng money, mas mataas ang sagad natin. Hindi yan pwede. Kaya ang God ang owner ng heaven and earth, kaya kailangan ay respetuhin natin siya. At ang gusto niyang gawin natin sa earth, gawin natin. Kaya yan ay obligasyon natin, katulad ng president, katulad ng mayor, at katulad ng barangay captain. May patakaran dyan na i-apply natin, kaya kung hindi, madakit tayo, no? Mapriso tayo, no? Kung hindi mo sundin ang patakaran nila, no? Yan katulad ng ibang nasyon na hindi na nagsabi ang isang kaibigan ko na nakapa-abroad. Sabi niya, hindi ko alam na dito sa atin, kung kaisa, kung walang tao, ano mo lang kung anong ng ano mo, kung sa atin bala sagbot, no? Yan, itapon mo sa ang basura mo sa daan. Dinakip daw siya. Yan ang doon sa ibang nasyon, ganyan sila. Hindi ka pwede na ikaw ang magdirty ng mga road nila o ground nila. Kailangan huwag kang magtapo ng basura kundi sa basurahan lang. Yan ang obligasyon doon. Kaya dito sa atin 10 Commandments, huwag natin gamitin ang God sa mga masamang gawain natin o masamang salita natin. Respetuhin natin yan. Kaya hindi pwede yan. Ha? Hindi sila matulad sa iba dyan na kung ano-ano lang. Kaya respetuhin natin. Huwag gamitin ang God para sa kasamaan, no? Kaya yan ang ating number 1. Ang number 2 natin, ng no idol, ng yan lang na only God lang, no? Kaya hindi ka mag-worship ng mga idol ang sa ibang may mga ibang kwan na ang idol nila kung sino ang saint, no? Ganyan, no? Ang mga ibang kwan may saint sila na iba, no? Kaya wag, no? Kaya yan ang ating respetuhin, ang ating God the Father and Lord Jesus, kaysa siya at ang Holy Spirit, no? Sila ang nakwan, no? At ang nagtulong sa atin na, diba, no? Kaya wag mag-idol ng kung sino lang, no? Kaya God lang. Ano ang number 3 natin? You shall not use
them God, no? In vain, no? Yan, in vain, no? Ibig sabihin, sa walang kabuluhan bagay, in vain, no? Kaya, ang number 4 natin, keep the Sabbath day to keep holy, holy, no? Kaya magtimba tayo, may gusto church tayo, no? Kaya kung may iba sa Sabado sila nakasimba, no? May iba, no, na church na Sunday ang kanilang kwan sa simbahan, no? Pag-visit mo simbahan at mag-attend ka ng mass at makinig ka sa ng pastor o priest, no? Na kung ano ang pag-explain niya sa kwan sa Bible, no? Kung anong mga diyan. At yan, may ng tawad at sa amin may no, na para mapatawad sa mga kasalanan. Kaya yan ang atin obligasyon na mag-go-to church tayo, punta sa church every Saturday o Sunday. Kung ano schedule ng church niyo doon, punta kayo sa church. Kaya yan ang house ng ating God, no? Kaya diyan tayo bibisit tayo sa kanya every Sunday o Saturday. Kaya yan ang gawin natin, no? Na ano pa, mga Sunday, no? Month, no? Yan. At saka ano pa ang iba? Tayo, no? Huwag tayong mag-steal, no? Huwag mag-lie, no? Huwag tayong mag-lie kay yan ay kung ano ka kasalanan mo yan. Kaya kung kaisa ay tayo ang nagpalagay sa isang tao sa kamatayan o sa jail. Yan, may example ako dyan sa naglay. Yan, may nakilala ko, may best friend ako na inanuhan siya, na nagnakaw daw siya ng pera. Ngayon, maliit ng pera. Wala kalabot 50,000, no? Siya nagnakaw siya raw ng pera. Kundi, layo na yan. Kaya hindi ang tao yan ang may kasalanan. Ang nagnakaw ay nagsabi sa government official na sign sa police na ang nagnakaw ay ang frame up, no? Kaya naparusahan siya tungod sa lie, naparusahan siya at sa steal nang nakaw siya, naglay siya nga para hindi siya mapriso, hindi siya mapaya, naglay siya. Pero naparusahan ang walang kasalanan. Pinaalis siya sa office na yan, kaya magnanakaw siya. Baka sige sa nakaw ng pera ng departamento. Kaya pinatransfer siya sa hospital, no? Doon siya din pa-assign. Pero nagkamali ang taong nagawa sa kanya. Kaya siya ang naparusahan dahil siya ang sa 10 years, ang kaibigan ko lang ang naparusahan. Pero sa trabaho, sino ang naglagay sa pinakamahirap na gawain? Kundi ikaw na gusto sa lugar ng
ng ano mo naman nagnakaw ng pera. At division tip ka. Kaya ang marami ang obligasyon dyan na kailangan gawin mo. Sino ang pinarusahan? Hindi lang ang pinarusahan ang na-transfer sa ibang lugar na pahiya lang siya nga wala siya nagnakaw. Dahil kay ang trabaho ng Gen-Frame Up ang nag sa kanya, posisyon niya, amo ang nagawa ng trabahong napakahirap. Sino ang naparusahan? Ang walang kasalanan o may kasalanan. Kaya hindi tayo magawa ng kasalanan kay may parusa yan sa nakatingin sa atin. Hindi mo ba alam? Andyan na ang God the Father, Lord Jesus, na nakabantay sa atin at mga angels, no? Kaya sila ang na kung ano ang ginawa mo sa tao na walang kasalanan, ay balik yan sa iyo. Para maramdaman mo napakahirap pala ang ginawa ko sa taong ito. Kaya makonsensya ka rin. Kahit 10 years na napaalis sa trabaho. Pero ang pabor sa napaalis sa trabaho, kaya wala siyang ginawa. May mga nakasana yung mga doktor at nurses sa mga trabaho dyan. Upo ka lang, bantay ka lang ng mag 9 o'clock para magkain to sa kantin. At pag 12, uwi ka sa inyong bahay. Sino na parusahan? Siya nagawa kasalanan, kundi ang taong makasalanan. Kaya huwag tayo magawa. Ha? Huwag tayo maglay. Ang mas mabuti, kung may kasalanan tayo, akuin natin at maghingi ng tawad. Kaya finish na. Wala na. Kaya natapos na. Pinatawad ka na, kaya wala na. Yan ang gawin natin sa ating obligasyon na huwag mag-lie na. Ang ating solusyon sabi natin kung ano nagawa nating kasalanan, hingi na ng tawad, akuin na, huwag na ipaano sa iba, kay baka mapatay siya yan na wala sa kasalanan. Ma-NBI yan, o kung ano yan, malaman gyapon na ikaw ang may kasalanan, kundi napahiya ka. Nag-create ka pa ng pakapatay ng tao dahil lang sa ambisyon mo na makuha ang posisyon niya. Kaya yan, ay huwag tayo mag-lie. Ang solusyon natin dyan, kung may nagawa kang kasalanan, maghingi ka na ng tawad. Kagbaguhin mo na, hindi ka na uli kung ikaw ang may kasalanan, huwag mong iparatang sa iba. Kaya yan ang atin sa explanation natin sa ating ng lie, no? Ang about naman next natin about steal, no? Nagnakaw, no? Ang pagnakaw naman, yan ang pinakamahirap na kasalanan, no? Kaya ipinaghirapan ng iba, ikaw ang magpapasarap, walang hindi maganda ang result, no? At kung nagnakaw ka, wala ka nang hindi ka na mag-satisfy sa buhay. Kaya hindi ka magtagal,
malaman din na magnanakaw ka. Sino pa ang magpairam ng pera sa'yo? Sino pa ang magbigay trabaho sa'yo? Baka ang sari-sari store ko, pag nakawan niya, magnanakaw na eh. O ang aking department store, baka nakawan, kung ipatrabuhin siya dito. Sino ang nawalan ng trabaho kundi ikaw? Kaya natakot na ang tao. Bisan nagbagong buhay ka pa, hindi ka na mapanimalaan. Kaya sa ngayon pa lang na wala pa yung nakaalam na magnanakaw ka, mag-stop ka na ng trabaho yan. Maski mag-tricycle driver ka lang, okay na. Wala kaso. Maski gamay lang ang income, pero sa malinis na paraan. Kaya huwag magnakaw. Ngayon pa lang magbagong buhay na tayo. Kaya sa huli, mag-isa ka lang sa buhay mo dahil ang kapitbahay mo, kaibigan mo ay matakot at ang ibang tao sa'yo dahil magnanakaw ka. Kaya, anong solusyon natin dyan para hindi natin matuloy? Magbagong buhay ka. Kung anong ibinigay ng God the Father sa iyo na ability, paglagay niya sa iyo sa earth, yan ang iyong pag-aralan. At yan ang i-apply mo, ay gawin mo na umpisa para makabagong buhay ka. Katulad ng negosyo, no? Magpahiram ka sa kung kapatid mo, kung sino na hindi alam magnanakaw ka. Diyan ka, mag-umpisa ka sa negosyo at mag-ipon ka, no? Yan. At saka, ang ang solusyon dyan, kung marunong kang mag-drive, tricycle lang everyday, makait ka na 3 times a day, no? Kaya nga, kailangan, sa ngayon pa lang, ang mga anak natin, ipaaralin natin. At para nga, kung sa huli, hindi ka na mahirapan na mag-drive ng tricycle hanggang kailan para makakain sila, no? May free tayo nga school sa elementary, high school at college. Kaya, paaralin mo sila, no? Para makaalis kayo sa kahirapan at sa pagnanakaw na hindi ang mga magnanakaw hindi safe ang buhay nila. Kaya bakit kung madakip sila sila, may gun sila, hold up, perabi, may gun, unahan ka ng pulis, patay ka. Cemetery ang nicho ang higaan mo, at pag labas ng Holy Spirit, punta siya sa impyerno o hell, no? Yan, dyan ka. Gusto mo ba yan? Kailangan magbagong buhay tayo. Huwag na magnakaw mo lang ngayon. Pamuhay tayo sa malinis na paraan, no? Kaya ang dignidad mo ay wala nang marespeto sa iyo, kaya ganyan ang napakahaba ng value ng buhay mo. Kaya mula ngayon, huwag nang mag-steal. Yan ang sa atin makapasok ka sa heaven. Yan ang ating obligasyon, no? Yan naman ang kill. Punta tayo sa kill. Kung makapatay ka ng tao, alam mo naman na na sa hilgid ang punta mo. Sa kay inunahan mo ang God na siya ang ng buhay yan, na siya ang nag-create sa kanya dito sa earth,
At siya ang naglagay dito, nagpabahay dito, siya ang aalis diyan, aalis sa kanya. Siya ang mag ng kamatayan niya. Kaya inunahan mo ang God o Lord Jesus sa pagpatay sa sa taong hindi iya patay na mamatay sana. Dahil sa kwan ka, ng killer ka. Kaya yan, ang baguhin ng mga hindi magandang gawain. Yan, kung kaysa sa magnakaw ka, ganyan, makapatay ka o mapatay ka. Sa mga ganyan gawain, masama yan. Kaya sa ngayon pa lang, baguhin ka na. No? Wag nang gawin kay hindi ka makapasok sa heaven. Yan ang isang kailangan mong hindi gawin kay hindi ka makapasok sa heaven. Kaya ang number natin, ang next natin, ayan na ang kill, no? Kaya wag nang kung kaisa atin mga parents natin, kung matanda na, wala na tayo respeto, galitan natin always, kaya pasaway na, no? Mayroong mga matanda dyan na ang isip nagbalik na sa pagkabata, no? Kaya pasaway sa mga anak. Huwag nyo yan. Mahalin nyo ang mother at father nyo. Respetuhin niyo sila. Kaya kung wala sila, wala kayo sa earth. At kung wala sila, hindi kayo naging profesional. Hindi kayo sa mabuting kalagayan ngayon na naging nurse kayo, naging doktor kayo, naging teacher kayo, o lahat na course, no? Dahil sa pinaghirapan ng father, mother nyo na nakatapos kayo. Ngayon, pinakain kayo sa masarap na pagkain sa serbisyo ng mother. Sa pinaghirapan ng father, nakabili kayo ng makain at nakakurso kayo. Ngayon, naka-finish na kayo at kayo naman ang may income. Hindi naman kayo. Hindi nyo na kayo, nasawa na kayo sa pagpakain sa kanila at pagpa-attender sa kanila, pagtikibat sa kanila o kuwan sa mga clothes nila. Kaya hindi ka na at galitan nyo sila always. Hindi yan, kasalanan yan. Isa yan sa ating 10 Commandments na respetuhin ang mother at father. Maging pa man sila, no? Pasaway sila o kung hindi, respetuhin. Hindi baliwalain. Hindi pabiyaan kung makakain man bala o kung hindi, bahala na siya sa sarili yan. Hindi yan hindi yan ang maganda, no? Hindi yan. Kaya hindi na makapasa sa passport in heaven. Kaya mga friends yan, no? At yan ang mga katulad ng nakalagay dito. Hindi pwede na ng asawa, no? Sa atin dito, ng may husband and wife, no? Pero kailangan kailangan natin, no? Mas mabuti na sa ngayon. Kaya katulad ng ibang nasyon na may divorce na, no? May divorce na tayo na kung hindi mo kaya ang behavior ng asawa mo,
kung gusto mo iwan mo siya, pero may maano ka sa patakaran na kailangan mabayad ka 300,000 para sa divorce, no? Bayad ka at iwalayan mo ang asawa mo at pag pwede ka na mag-asawa sa iba. Pero aywan, kung pwede pa na mapakasal uli, no? Hindi ko alam ang patakaran ng divorce na bayad ka 300. Baka pwede ka na magpakasal uli, no? Yan, no? Katulad ng ibang nasyon na kung hindi sila maaway sila always at mapunta sa suntukan, ang solusyon diyan ay hiwalayan. Pero sa hiwalayan, yan ang bayaran mo, 300,000. Yan, no? Kaya may isa ako sa member of family na kailangan sana mahiwalay na siya, no? Kaya hindi niya kaya ang behavior ng asawa niya. Kaya, pero wala sa 300,000. Kaya hindi siya nakapaghiwalay. Pero may kanya-kanya na silang Mr. and Mrs. No? Kaya yan, kasalanan yan sa ating Ten Commandments. No? Kaya yan, kung yan, ang gawin na lang natin para magligaya tayo. Kung maghiwalay, okay. Basta ma-divorce, baka kung maka-divorce kayo, makapakasal ka na uli. No? Ganyan. O ano pa yan? Ang sa neighbor natin, huwag nagsobra kang stricto. Na kunting lang ng neighbor mo, kaaway mo na. Halos kaaway mo lahat ng mga tao sa paligid mo. Hindi. Pwede yan. No? Kailangan malin at tulungan mo ang neighbor mo, no? Kaya yan ang atin one sa Ten Commandments, no? Yan. Kaya mga friend, yan may 10 na tayo. Kaya yan ang atin, ha? Natin ang ating sa atin ang Ten Commandments. Unahin natin, ha? Para tayo sa passport in heaven. Yan, no? Kaya na ang atin ay kailangan, kung mayroon tayong passport sa ibang nasyon, kailangan din ito sa ating papunta sa heaven. At mas maaga, mas mabuti magbagong buhay na tayo. Sa ngayon, kaya ay complete na tayo, no? Ang mga anak natin professional na, no? Napatapos na natin. At ang mga may kabuhayan na silang malinis sa paraan, no? Kaya maligaya tayo, successful tayo. Pero may bagay tayong baguhin sa takbo ng buhay natin. Hindi lang tayo na mother, father, kundi ang mga anak natin. Kung hindi wasto ang patakaran sa ng money, no? Ng income, no? Kaya yan ay pabago natin, no? O katulad ng magnanakaw. Konsintihin lang natin ang ating anak kung magnakaw siya. Dependihan pa natin. Sabi pa, wala siya, hindi siya nagnakaw siya. Kaya yan, wag natin konsentihin, no? Kaya yan naman, fokusan natin ang atensyon, ang ating sarili, ang ating buhay. Kung ang kabuhayan natin ay sa hindi mag-iwas tong paraan, baguhin natin yan.
No? Iwan natin yan, i-eliminate natin yan, i-erase natin yan, kay yan ay hindi makapasa sa passport in heaven. At ang mga behavior natin na hindi maganda, na kwan tayo daw, medyo matapobre tayo, no? Yan, no? Na mga maliit na tao, isang galitan lang natin, huwag gawin yan. Respetuhin ang tao, maging sino pa man, maswebegar sa o sinto-sinto siya, no? Huwag bastusin yan, kay tao yan, hindi yan mga aso, pusa, na sabihin mo lang sika, alis yan. Hindi, ganyan ang trato natin sa kapwa-tao natin. Baguhin yan, ha? Huwag mga-istrikto. Sobrang linis mo. Sobrang ng kwan ka kay mataas ang ang education mo sa taong na underestimate mo. Huwag mo gawin yan. Kaya hindi yan makapasok sa heaven. Tulong ka sa mga tao, hindi kay mo siya, ibaon mo siya sa kahirapan, ibaon mo siya sa kasalanan. Kailangan mo siyang tulungan. Kaya yan ang gawin natin sa buhay natin para makapasok tayo sa heaven. Ang mga i-analyze natin kung ano ba ang hindi pwede sa mga behavior natin, na daw medyo may delikado tayo, na makapahil tayo. Yan ang ating obligasyon sa ngayon, ang sarili nating behavior, mga kabuhayan, at mga kung anong mga hindi magandang nakita natin sa sarili natin. Yan ay ating erase. Eliminate natin, baguhin yan. I-analyze natin kung ano ang napakaganda para maka-income tayo sa malinis na paraan. Yan ang gawin natin. Mula ngayon, magbagong buhay tayo. Ha? May chance pa tayo. Matagal pa tayo dito sa earth. Hindi naman na sabi ko, kay tayo na pagkasabi magbagong buhay ka, mamamatay ka, hindi hanggang kailan ka pa. Pero napakaganda kung magbagong buhay ka, kay marami kang kaibigan at marami ang magrespeto sa iyo, marami ang nagmahal sa iyo. Kung saan ka hindi ka na wala kang makain, may magbigay sa iyo. May kung maanuhan ka na bundol ka ng sasakyan, marami ang tutulong sa iyo, kaya nagmahal sila sa iyo. Yeah. Tutulong sila, dalhin ka sa ospital para mapagamot. Hindi katulad ng isang kaibigan ko na suplado siya, stricto siya, kaya sa taas na posisyon siya. Ang mga taong under sa kanya daw milaltrato siya, kay mas mataas siya, kailangan sundin mo siya maski hindi wasto. Kaya yan nang nadapa kay wala noon umpisa ng kadapa niya, may nagtulong pa, pero niginalitan niya pa, daw medyo nagalit pa. Kaya next time na nadapa na siya, kay matanda na siya, retired na siya, wala nang tumulong. Bahala na siya kung makabangon siya o kung hindi. Basta siya na lang ang mag-isa, tutulong sa sarili niya mula ngayon. Wala nang iba. Hanggang namatay siya.
walang mga taong nagpunta sa Burolya, kundi mga kamag-anak niya lang. Maski wala man siyang kaibigan, kay halaway siya. Kaya yan ang matamo mo ko, hindi maganda ang behavior mo. Kaya mga friend, naintindihan nyo na kung anong gawin natin para may passport, makakapunta tayo sa event. Kaya mga friend ha, yan ang ating tandaan, ang ating 10 commandments ha, para makapasok tayo sa event. At ang mga behavior natin na hindi maganda, i-erase, baguhin yan. Ang kabuhayan natin na hindi makapasa papunta sa heaven, ay iwan natin yan. Wag, bagong buhay tayo. Kaya thank you sa pakikinig nyo ha. Mahal ko kayong lahat. Kaya gusto ko kasama tayo sa event pagdating ng time natin, no? Kaya yan, maligaya ako kay marami na tayo doon, no, sa event, no? Kaya ilan na lang ang mapunta sa hill kung isundin natin ang advice natin natin sa inyo. Amen, no? Sa inyo, no? Kaya kayo na ang kung i-apply nyo sa buhay nyo ito, kung hindi, para ang sundin natin ang patakaran ng God, no? Para may pasit tayo papunta sa bahay niya, no? Sa event. Kaya mga friend, thank you sa pakikinig. Mahal ko kayong lahat. Doon muna tayo mag-umpisa, no? Next naman. Sagad na party, sagad na ang ating message sa ngayon. Kay finish na tayo sa money at sa health, no? Kaya ang sa health, sinabi na sa inyo kung sino ang puntahan natin na mga doktor na sa sakit natin. Kaya dito sa atin sa hospital, may lahat ng part ng katawan natin na may sakit ay mana-assign na doktor na espesyalista dyan. Sa eyes, ear, mouth, throat, yan, may doktor dyan. Sa ating stomach o ating bust o sa natin, sa heart, may nasan man dyan specialist, no? At saka sa ating stomach, yan, ang kidney, ang liver, at ang small at large intestine o ng colon natin, no? Yan, may doktor tayo. Sila ang puntahan natin kung dyan kayo ang sakit mo ay sa dyan, oh. Kaya kung sa riuma naman at sa mga lumpo, doon naman kayo pumunta, sa doktor para sa riuma at sa kung ano, no? Kaya napaka-easy lang ng buhay natin, no? Kaya andyan na may mga espesyalista na doktor na namamakyur agad, no? Kag mag-pray always na tulungan tayo na ang sakit magaling. Kaya para matulungan din ang doktor na nagamot sa atin na makyur ang ating sakit. Kaya kag tayo rin kung anong hindi pwede na pagkain o inumin na nag-create ng sickness sa atin, yan, iwan natin yan, no? Katulad ng alak, ha? Sige lang. Alak, sigarilyo, ano? Yan ay ang alak, ang alak,
ng soft drinks at ng mga cigarette, no? Yan. Ang sa atin, yan ang atin i-erase sa katawan natin. Pero sa behavior natin, ay alam nyo na kung ano na ang gawin natin. Yan ay ipinis na tayo, kaya yan ay alam nyo na kung anong gawin. Kaya at sa money, alam nyo naman kung anong gawin. Kaya thank you very much sa pakikinig. Mahal ko kayong lahat. Kaya thank you, love you.